So, isa sa binabantayan natin ngayon mga sangkay, itong sigalot ng buong mundo na nagaganap ngayon, lalong-lalo na po dito sa Asia. At ito nga mga sangkay, itong North Korea ay nagbitaw na naman po ng matinding salita na iwa-wipe out daw po nila itong South Korea. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Okay, mga sangkay, pag-usapan mo natin itong malaking balita ngayon tungkol po dito sa North Korea na ngayon nag-aamok na naman mga sangkay. Well, hindi naman to bago para sa atin, no? Ng North Korea ay talagang yun po ang kanilang ginagawa. Nakaraan pa mga sangkay. At ngayon, mas lalo pong lumalala ang tensyon at nais i-wipe out nitong North Korea, burahin ang South Korea. Ang tanong dito, kaya ba nilang panindigan yan? Pero, guys, ang North Korea kasi, isa sa may pinakamalalakas na mga pandigma. Mayroon po silang nuclear, mayroon po silang mga heavy equipment na ready for war. Kaya ganito po ang lakas ang loob ng mga to. Mga sangkay, ito po yung balita. Kim Jong-un says, ito, pakita ko lang sa inyo. Galing po mismo ito kay Kim Jong-un mga sangkay, na ayon po dito, he has the right to wipe out South Korea. Yan po yung naiisip ngayon ng North Korea, itong leader nila mga sangkay na si Kim Jong-un, na may karapatan daw pa pala talaga sila na burahin itong South Korea. Ang ano kasi dito mga sangkay, nasa Asia, di ba? Sa ngayon, ang tensyon nandun sa Europe, di ba? Sa West Asia, dito sa banda sa atin mga sangkay, kahit pa paano, wala pa po. Pero kapag sumiklab po ito, pambihira, baka, alam nyo naman mga sangkay, kapag naumpisan po yan, ano na yan eh, sunod-sunod na po na problema yan, at kampihan na po yan. Ayan o, Kim Jong-un, sabi dito, Kim Jong-un has issued a new threat to South Korea. Grabe, no? Sabi po ni Kim Jong-un, no? North Korea has the lawful right to annihilate its southern neighbor. Grabe. Ang tigas din po talaga ng mukha nitong diktador na ito eh. Pwede daw po silang lawful right to annihilate its southern neighbor. Itong South Korea na po yung tinutukoy dyan. So bakit kaya nasabi ito? Okay. So itong komento niya mga sangkay, ito ay celebration ng founding military ng North Korea. Yan o, nakalagay 1948 to 2024. Okay. So ito pala yan mga sangkay. If enemies try to use force against our country, ayan o, kung ang kaaway daw po nila ay susubukan na gumamit ng puwersa laban po sa kanilang bansa, sabi po nitong Kim Jong-un, 역사를 갈아치울 영단을 내리고 우리 수중의 모든 초강용을 주저없이 동원하여 적들을 끝내버릴 것. Ayun. We will make the bold decision. Ibig sabihin, ito daw po yung pinakamatindi nilang magiging desisyon to change history, para baguhin ang kasaysayan and not hesitate. At hindi daw po sila magdadalawang isip na gawin ang kanilang lahat ng kakayanan, superpower, tinawag pa po niya itong superpower, to wipe out
or to wipe them out. So, ibig sabihin mga sangkay, ano to eh? Kung sakali. So ang dating dito, parang hindi naman pala talaga sila o wala silang balak na mauna sa digmaan na ito. Kumbaga, ano to eh? Yung kanilang decision, kung sakali daw po na mayroong makikialam o mayroong pag-atake na gagawin sa kanilang bansa. Ano yung kinakabahan ba itong si Kim Jong-un? Na baka maya-maya lamang bigla na lang dumating yung Amerika sa North Korea. Nagbabanta pa naman yung US, mga sangkay. Sabi nila, wag nilang susubukan dahil pagsisisihan po ng matindi ni Kim Jong-un ang anumang maling hakbang na gagawin po nila. Kasi ang kalaban po ngayon ng North Korea, Japan, South Korea, at Amerika. Yang tatlong yan, mga sangkay, yan po yung mga pinanggigigilan nitong North Korea. At imagine mga sangkay, kaano kalalakas ang tatlong bansang yan. Pero may ibubuganin po talaga itong North Korea pagdating sa digmaan. 적들을 끝내버릴 Kim began 2024 by dashing any hopes of peaceful reunification. Kasi ito ang nangyari ha. Neto lamang, ito po ang nangyari. Si Kim Jong-un ay nagsalita na po na itong reunification ng North and South Korea ay wala na po, malabo na pong mangyari. No longer possible. Nagsalita po siya dito. 전쟁은 대한민국이라는 실체를 끔찍하게 괴멸시키고 끝나게 만들 것입니다. 그리고 미국에는 상상해보지 못한 재앙과 패배를 안길 것입니다. Grabe, lakas ng loob nila no? Dudurugin daw po nila yung South Korea, pati daw po ang Amerika, tatalunin po nila. 우리 군사적 능력은 이미 그러한 준비 태세에 있으며 빠른 속도로 갱신되어 가고 있습니다. Tingnan nyo mga sangkay kung gaano ka weird itong mga sundalong to. Tingnan nyo. Hindi mo alam kung totoo yung ganito nilang pagpalakpak eh. Nawiwirduhan talaga ako sa mga pinagagawa ng mga to eh. 하고 있습니다. Parang hindi na po normal eh. So balikan po natin itong bagong update tungkol dyan. Officials announced that North Korea's constitution had been amended. It now reportedly... Okay, so tumutukoy na po ito mga sangkay na ang South Korea po ay mukhang primary na po nilang kalaban. Ayon po dito. Noon pa naman talaga, South Korea na po eh. Wala naman po talagang bago dyan. Yan po, yung nakikita nyo mga sangkay, ito po yung anak. Hindi ko alam kung ito po yung tinitrain ni Kim Jong-un. Wala bang anak na lalaki si Kim Jong-un? Kasi ito yung madalas na nakikita. Last year, unang beses, pinakita po itong anak niya nung nagkaroon ng nuclear test. Kim reportedly said it signals that South Korea could be attacked and destroyed at any time. Grabe, no? Ano yun? South Korea, uunahin na po nila? Pag ginawa yan ng North Korea, malaking gulo yan, mga sangkay. Talagang yan, andun yung Amerika eh. May Japan pa. Talagang gulong malaki yan. Hindi ko alam kung makikialam kaagad dyan yung China. Ang China ngayon, mga sangkay, medyo umiiwas po sila sa anumang klaseng gulo dahil nasa economic growth po sila. The move came a day after the country's parliament scrapped all economic cooperation with the South. So, tinapon na po nila lahat ng economic cooperation kasama ang South Korea.
Ito, may interview po sa South Korea. Alam nyo mga sangkay, medyo ano rin ito eh. Kasi itong na-elect na president ng South Korea, ito po yung mas matigas eh. Kaysa sa nauna. Yung nauna kasi, nakikipag-usap pa sa North. Ito mga sangkay, ano to eh, talagang nakikipagpersahan po, nakikipagbalyahan sa North Korea. Yan po yung presidente ng South Korea, mga sangkay. Ito. What hasn't changed is that the North has tried for more than 70 years to turn us into communists. Oh, okay. And while doing that, it realized its conventional weapons were insufficient. So they went on to nuclear development to threaten us. So, matagal na po palang panahon mga sangkay, gusto pong gawin ng North Korea na communist form of government ang bansa ng South. Malabo yan mga sangkay, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. You know, Yoon has taken a hard line against Pyongyang since assuming office in 2022. So, since 2022, ito mga sangkay, nabantayan po talaga natin itong ano niya, administrasyon, na simula po noong 2022, naging ano siya naging mainit po talaga sa North Korea. Kaya siguro ganito na lamang po yung balyahan po nila ngayon. Pero sabi dito, nananatili daw pong open na makipag-engage, makipag-usap ang South sa North. Pero ngayon, mga sangkay, malabo na po yan eh. So, tingin nyo, hahantong ba itong malaking problemang to? Ano ba itong ano? Tingin nyo ba, tutuhanin itong Kim Jong-un, itong sinasabi na buburahin po nila na itong South Korea? Well, just comment down below ng inyong mga opinion. Now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.